Discipleship begins. Okay. So, last Sunday, actually, yun po ay simula, na, kumbaga, introduction ng ating pong buong taon na tatahakin, this 2026. At ang emphasis po natin ay discipleship. Not just discipleship, but transformational discipleship. At kaya nga ho, ang mensahe na aking pong ibinahagi last Sunday, kung inyo pong natatandaan, ay glorious ending, victorious beginning. And aking pong ibinahagi doon yung pong Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ito po yung mga sa gospel ni Matthew na huling mga sandali ni Jesus Christ with His disciples and giving them this great commission. And we know the background of that message. Alam natin yung background noong text na yon, that Jesus Christ crucified on the cross, He was buried, and what? Gloriously resurrected from the dead. And now, bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya, iniatas niya ang Great Commission, Go ye and make disciples of all nations. Na kung saan doon ay nagbabadya din, mga kapatid, that they were now about to begin, what? Victoriously. Dahil ang Panginoon, in His earthly ministry, gloriously ended everything, which provides victory para sa atin. Amen po ba? As a church, kaya nga yung tatahakin ng church, victory na yon. May pagtatagumpay na doon. Kaya nga, ikaw at ako, hindi tayo lumalakad sa mundo na ito, hindi tayo nagpupursige sa buhay Kristiyano para magtagumpay, kundi yung nilalakaran natin ay victorious na. Amen po ba? That's why you and me are victorious. We are all victorious in Jesus Christ. Sabihin mo sa katabi mo, victorious ka. Kaya nga tayo ay victorious South. Amen ba? Tayo ay mapagtagumpay. Hindi dahil talented tayo, hindi dahil we're well-educated, hindi dahil maganda yung environment na meron tayo. It is only because Jesus Christ provided that victory for us, where He ended His earthly ministry gloriously. Kaya nga, His ministry might be ended gloriously, pero yung ministry ng church, doon sa Matthew 28, is victoriously beginning. And dahil victorious yan, alam po nyo, sa ilang siglo na lumipas, hanggang ngayon, ang mabuting balita ay pinangangaral sa mundo. Amen po ba? So, discipleship begins. Tandaan po natin, hindi lahat ng discipleship ay transformational. Okay? Hindi po lahat ng discipleship ay transformational. Which is supposed to be, kung ito ay biblical discipleship, it should be transformational. Otherwise, hindi yun ang tunay na discipleship. Sa amin pong seminar last Sunday, na-realize namin that education is not enough for the church to do the task of the church that God has given them. Information is not enough to transform one's life. Totoo naman yan eh. Tingnan nyo po yung nasa Senado, tingnan nyo po yung nasa Kongreso. They are all well-informed, well-educated, galing sa mga ganda at matataas na uri ng pag-aaral. Pero tingnan nyo po ang mga issue nating politikal. Pagnanakaw, pandarambong. So, ibig sabihin, hindi automatic na kapag ang tao ay well-informed, may magandang edukasyon, garantiya yon na siya ay magkakaroon ng transformed life. No. Later on,
makikita natin what authenticates you and me bilang disciple ni Jesus Christ. Kaya nga, ang title natin is Discipleship Begins. So let's read the passage natin this morning, and it is in Matthew 16:21 to 28. Samahan niyo po ako. Ang sabi, from that time on, Jesus began to explain to His disciples. Sinong kausap niya dito? His disciples. He was not talking to the crowds. Particularly in this passage, ang kausap niya ay mga disipulo. Hindi random na crowds, kundi kilala niya, tinawag niya, at malapit sa kanya. At ang sabi ng Panginoon dito, ng talata dito, inumpisahan na niyang ipaliwanag sa kanila yung kanyang mararanasan sa Jerusalem. And suffer many things, saan? At the hands of the elders, chief priests, teachers of the law, and that He must be killed, and on the third day, be raised to life. Kung napansin po ninyo, the sufferings, the death na kanyang mararanasan, from whom will be done? Elders, Pharisees, tama ba? Chief priests, mga religious leaders. Buti sana kung mga Roman soldiers. Pero yung katotohanan, yung reason behind why He was crucified on the cross, yung mga religious leaders na hindi matanggap yung kanyang gospel, the gospel of the kingdom. Alam niyo, nakakalungkot kung minsan, ang nagsasakdal sa kapwa mananampalataya, minsan hindi naman yung tao sa labas Minsan tayo dito mismo sa loob ng iglesia. Meron tayong quick and what? Mabilis tayong mag-pass ng judgment. Ang nagsasakdal ko minsan, mga kapatiran din. At nabanggit ko, noon pa, katulad nung nabasa ko, at nakakalungkot po yun. Ang sabi noong author, only inside the church you will find soldiers wounding their own soldiers. Sila mismo nagbabarilan. Alam po ninyo, ito yung napakahalaga na dapat nating matutunan. At dapat nating iwasan. So Jesus Christ was crucified, and He began to explain this to His disciples. And look, yung sinabi po dito, Peter took Him aside and began to rebuke Him. Never, Lord, ang sabi niya. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Peter. Ano sabi niya? Ang sakit magsalita ni Jesus Christ, Maganda naman yung intention ni Peter. Tama? Passionate pa yon. Hindi po, Lord! Sabi, lumayo ka sa akin, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sakit Why? Makikita naman po natin sa munod na talata. Ano sabi niya? You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Ito po yung dapat nating maintindihan when we talk about discipleship. We must be one in mind with our Lord Jesus Christ. Otherwise, magiging stumbling block ka. Amen po ba? Hello? Alam yung sinabi ni Jesus Christ pagdating sa mga stumbling block? Mas maigi pang bitina ng gilingan, mabigat yun, bato, at ihagi sa tubig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, do not be a stumbling block. Parang di mo naman sinabi Tatakot ka ba? Do not be a stumbling block. Alam niyo yung sikreto para hindi ka maging stumbling block? Be one. Okay?
with the mind of Christ. Kaya nga may portion sa Bible na sinabi po ni Pablo, let your mind, diba, be filled with Christ. Be filled with Christ. Mga kapatid, di pa ako nagsisimula. Initially, nung ginawa ko po ito, sabi ko, Lord, sisimplihan ko lang yung message. Ayoko mag-preach ng sobrang haba eh. Kaya nga, kung napansin ng multimedia, pinorward ko kaagad, parang si Alan kay Dick, 3 points. Pero natutulog na ako kagabi, mga around 1 a.m., ginising ako ni Lord. Parang, sabi ko, Lord, bakit tayo mo patulugin? Then, punta ulit ako sa, nireview ko yung message, and 1 point lang po muna tayo ngayon. Or kung ready po kayo hanggang alauna, So, unang punto lang po ng mensahe ng ang ating pong tatalakayin ngayong umaga. So, may continuation po ito. And let's continue. Then Jesus said to His disciples, okay, ito po yung pinaka-key verse natin. If anyone would come after me, dito po ay whoever wants to be my disciple. Okay. If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. I tell you the truth, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. Discipleship begins. Alam po ninyo, ang isa sa goal natin this year is from membership to discipleship. Hindi po tayo titigil na each one of you and those who will be part of this church na ma-enlist lamang sa membership. Anong tawag doon? Na listahan. Hindi po tayo titigil doon, kundi ang bawat isa sa atin ay maging disciple ni Jesus Christ. At ang isa sa way para ito po ay magkaroon ng katuparan. That's why last Sunday, karoon po ng seminar ang lahat ng care groups, o care group leaders, to cast this vision dahil ang isa sa babaan ng pangitay na ito ay ang mga care groups natin. Kaya kung hindi pa po kayo connected sa mga care groups na meron, be connected. Sa men's, inaayos ko po yung ating care groups. Isa sa agenda ng Legit YA is clustering you into groups so that this will be done sa bawat isa sa atin. Anong klaseng discipleship? Transformational discipleship. The question is, kailan nagsisimula ang pagdidisipulo? Kailan nagsisimula ang discipleship? Number 1, ayan na, pasok na tayo. Discipleship begins with an authentic, personal encounter with Jesus Christ. Amen po ba? Alam niyo, napakahalaga po ng personal, authentic encounter with Jesus Christ. When I say authentic, it means, genuine.
true, unmistakable. Pakiclick. Legit. Oh, legit. YA. Pag sinabing authentic, not fake, not artificial. Kaya nga, mahirap i-disciple yung fake disciples. Amen. Mahirap i-disciple yung artificial believers. Ang madaling i-disciple, yung authentic na naranasan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Nakaw, kapatid, luluha ka ng bato pag nag-disciple ka ng artificial or fake believer. Amen po. Tama po ba? Mga care groups, lumuha na ba kayo ng bato? Ang simula ng discipleship ay kapag ka naranasan ko at naranasan mo yung authentic, personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat itanong natin sa sarili natin yon. Do I really experience authentic, personal encounter with Jesus Christ? Remember this. You cannot disciple someone who does not have an authentic encounter with Jesus. Those who have artificial encounter with the Lord. Hindi mo kayang gawin yan, kapatid. Basahin mo ang Gospels. Basahin mo ang Book of Acts. You will realize all the apostles, including Paul, kasama dyan yung mga second and third generation believers. All of them experience authentic encounter with the Lord Jesus Christ. Yung mga second and third generation believers in the Bible, they experience authentic personal encounter with the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit and through the Scriptures being preached to them, through the gospel that brought to them by the apostles and disciples. Alam nyo, yung personal, authentic encounter ng mga disciples kay Jesus Christ, it made a major shift. Okay? A major turn in their lives. Tingnan niyo si Peter, James, and John. Nung na-encounter nila si Jesus Christ, iniwan nila yung kanilang bangka, lambat at mga huling isda at sila'y sumunod sa Panginoong Jesucristo. Tama po ba? A major shift in their life. Kaya nga sila, formerly, they were fishermen. Pero nung sumunod sila sa Panginoong Jesucristo, they became what? Fishers of men. Ang tunay na naka-encounter authentically sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng major shift in their life. Nagkakaroon ng turning point in their life. Major turn in their life. Remember this again. Artificial encounter with Jesus will make artificial disciples of Jesus. Tama po ba? Life begets life. Death begets death. Kaya nga fake, artificial, ang ipuproduce niya, what? Artificial din. Pero kung living yung life ni Jesus Christ in you, it will reproduce. Tama po ba? Do you agree? Kaya nga mga kapatid, ang tunay na discipleship ay transformational. And this is my prayer that all of us at lahat ng mga idadagdag pa ng Panginoon sa church na ito, maranasan ang transforming work ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng bawat isa.
artificial encounter with Jesus Christ will make artificial disciples of Jesus. Alam niyo yung problem nowadays? The problem nowadays, tingnan po ninyo, may pag-aaral po na ginawa sa US. Pareho lang ang ginagawa ng mga nagsasabing mananampalataya at ng mga taong nasa labas ng simbahan o wala sa simbahan pagdating sa kawang gawa at pagtulong sa kapwa. Isa pong pag-aaral po yan. Both the church people na nagsasabing sila'y believers at doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos, isa lang yung kanilang hakbang, yung kanilang ginagawa pagdating sa pagtulong sa maralita, pagdating sa paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagbasihan yung mabubuting gawa mo para masabi mo na ikaw ay tunay na mananampalataya dahil sa pag-aaral, walang pinagkaiba. Amen po ba? Minsan nga, mas mabuti pa sila kaysa sa atin. Bigas lang ang ibinibigay natin. Sila, may ham. Tama po ba? So, when we talk about authenticity of our experiences and personal encounter with Christ, hindi mapapasubalian, hindi magiging matibay na saligan yung kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa-tao. Minsan nga, mas faithful pa sila pagdating sa trabaho. Minsan nga, mas maganda yung output nila sa buhay at outlook nila sa buhay. Hindi ko naman sinabing napakasama ng mga mananampalataya. Ang gusto ko lang i-point dito is, sa pag-aaral, halos pareho lang. Kaya nga, there's a need for a major shift sa mga churches today. A challenge is what? Magkaroon ng transformational discipleship that comes from within. Kaya nga sisimulan natin ang taon with this kind of mindset. With this kind of mindset. Hindi base yan ng mga mabubuting gawa para sabihin tayo ay tunay na mananampalataya. The question is, ayun, po yung gusto kong pasukin. What authenticates our personal encounter with Jesus? Dumating ka na ba sa ganong punto? Na tinatanong mo sa sayo, Lord, talaga bang born again ako? What authenticates our personal encounter with Jesus Christ? Nagsisimba ako? Yes, madami din naman nagsisimba. Magtatights ako? Yes. That's good. Hallelujah for that. Pero ang tunay na base, let me begin doon sa John chapter 3, verse 6. Ano pong sabi diyan? Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. So may dalawang kapanganakan po diyan. Ipinanganak sa laman at ipinanganak sa espiritu. Kung kukuhanin mo, yung pong konteksto po niyan, Jesus Christ was talking to Nicodemus, a teacher of the law, maraming alam, a Pharisee, head of the Pharisee, if I'm not mistaken. Pero sa madaling salita, isang relihiyoso. And he was asking Jesus Christ. Actually, he was not asking. Hindi pa nga siya nagtatanong, binara na siya ni Jesus Christ yan. Sabi niya, you must be born again. Inunahan na siya ni Jesus Christ dyan. You must be born again. May bomba ba? Sasabog? Okay. Hayaan nyo na lang.
Baka sa smoke, alarm, tama ba? Ay, smoke. Okay, no problem. Ayan nyo na lang po. May dalawang kapanganakan po na binabanggit po dyan. Pinanganak sa flesh at ipinanganak sa espiritu. Pag ipinanganak ka sa flesh, flesh ka. Pag ipinanganak ka sa espiritu, then you have the spirit, you have life. In John chapter 6, verse 63, to give us a deeper understanding about this, ang sabi, the spirit gives life and the flesh counts for nothing. So ito yung dalawang kapanganakan. When you are born in the flesh, lahat ng flesh counts for nothing. At kapag pinanganak ka sa espiritu, anong meron sa'yo? Life. Buhay. So kung ang espiritu ay may buhay, ano ang meron ng flesh? Anong opposite ng flesh? Ng life? Death. So meaning to say, lahat ng ipinanganak sa flesh may kamatayan. And it counts for nothing. Pero yung ipinanganak sa espiritu, mayroon yung buhay. Amen po ba? So flesh counts for nothing. At ang sabi po doon sa version ngayon ng NIV, ang sabi, they are full of the Spirit and life. The words I have spoken to you. Sila ay puspos, puno ng Espiritu at buhay. Kailan nagkakaroon ng buhay, yung walang buhay, when the Spirit comes sa Kanya. Through the Word of God. Kaya nga yung tunay na kapanganakan sa Espiritu, hindi yung ikaw ay nabautismohan sa tubig literally na ikaw ay inilubog. Ang tunay na kapanganakan sa Espiritu ay yung salita ng Diyos, nag-penetrate sa puso mo, umusig sa konsensya mo, dumating ka sa pagpapasya na sinasabi mo, kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan kita, Panginoong Yesus, sa buhay ko. Tinubos mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Kapag naging maliwanag sa iyo ang salita ng Diyos, through the Spirit, ibibigay niya sa iyo yung buhay. The flesh counts for nothing. Anong ibig sabihin po niyan? Everything that comes from the flesh counts for nothing. Lahat na nagmumula sa flesh, walang bilang, walang saysay. Kaya nga i-check natin ang lahat ng ating ginagawa. Kung saan nagmumula. Lalo na sa uri ng paglilingkod na mayroon tayo sa Panginoon. Pwedeng ang dami-dami mong sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala kang tulog, lagi kang puyat, o wala kang pahinga, lagi kang involved. Kung ang mga bagay na ginagawa mong yan galing sa iyong flesh, lahat ng sakripisyo mo, it counts for nothing. Pwedeng magaling kang umawit sa Panginoon. Pwedeng ang galing-galing mo sa pag-aawit. Pero kung yung pag-aawit mo galing sa flesh, it counts for nothing. Pwedeng magaling kang magdekorasyon, magaling kang magtrabaho, magaling kang gumawa. Pero yung paggawa mo galing sa flesh mo, it counts for nothing. Maybe magaling ka sa pagtulong. You're good in helping other people. But I tell you, if that comes from the flesh, it counts for nothing. Nag-o-offering ka, nagtatites ka, nagsasacrifice ka ng maraming bagay, may sinasabi ka mga religious experiences, sumisimba ka, bumahayo ka kung saan-saan. Kung yung mga bagay na ginagawa mo at nagmumula sa flesh, it counts for nothing. Bakit ko gustong maging marahas sa bagay na ito? Kasi lahat ng ating ginagawa na nagmumula sa ating laman,
walang merito, walang bilang sa kaharian ng Diyos. Kailangan nating malaman ito. Kaya alam niyo, kahit yung talento mo, kinakailangan ma-born again yan. Yung ministry na ginagawa mo, kinakailangan mo ang banal na Espiritu na kumilos. Dahil kung wala ang banal na Espiritu, it counts for nothing. The Spirit gives life. Kaya nga yung pagsamba na nagmumula sa laman, hindi tunay na pagsamba, patay na pagsamba. Kung gusto mo magkaroon ng buhay sa pagsamba, let the Spirit leads you. Amen. Because the Spirit gives life. Sabi mo sa katabi, the Holy Spirit gives life. Alam nyo, maraming mga tao, maraming nasa simbahan ngayong oras na to, sa iba't ibang dako, kaya sila nasa simbahan kasi linggo. They are driven by the tradition. They are driven by their what? Obligation. There's no spirit at all. Kaya nga papasok, lalabas ng simbahan, the same person, there's no transformation. Kasi when the Spirit leads you, the life will be there. Papasok ka ng simbahan, lalabas ka ng simbahan, anong buong bibig mo? Kapintasan. Papasok ka ng simbahan, lalabas ka ng simbahan, dadalo ka sa gawain, lalabas ka mula sa gawain. Yung problemang daladala mo, paglabas mo, daladala mo pa rin. Yung kasalanan na baon-baon mo, paglabas mo, yung pa rin ang ginagawa mo. There's no life in that kind of worship, in that kind of activity. Kung gusto natin ng tunay na transformation, we need the Spirit. Because only the Spirit can give you life. Kaya nga pagdating sa kaharian ng Panginoon, hindi issue dito kung gaano ka nakatagal member ng isang church, gaano ka nakatagal bilang leader ng church. Even I myself, lagi kong chinecheck yung sarili ko. Ano sabi ni Pablo? Kahit si Pablo, chinecheck niya rin yung sarili niya, baka kasi siya rin mismo ma-disqualify. Kapatid, magandang pasimula ng taon, i-check natin what authenticates your encounter with the Lord Jesus Christ. Everything must be Spirit-led. Nakakalungkot, lalo na sa katulad ng church na meron tayo, na ang ugat ay sobrang evangelical, sobrang fundamental, hindi nabibigyan ng pansin ang kilos ng banal na Espiritu. Hindi natin nare-recognize ang kilos ng banal na Espiritu. Only the Spirit gives life. Dalawang kapanganakan meron ng tao. Ang bawat mananampalataya. O dapat maranasan ng bawat tao. Hindi lang siya ipinanganak sa laman, kinakailangan ipanganak din siya sa Espiritu. At kailan siya ipinapanganak sa Espiritu? Kapag naranasan niya yung salita ng Diyos sa buhay niya. Dahil lahat ng bagay, walang saysay kung wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga yun po yung tagline ko lagi sa MTM. Ang buhay ko, ang buhay mo ay walang saysay kung wala ang salita ng buhay. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay buhay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya huwag kang sisimangot kapag binibigyan ng emphasis ang salita ng Diyos, ang MTM. Huwag kang magagalit kapag kinukumusta ang pagbubulay-bulay mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. At napakahalaga ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating lahat. Anong ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Romans chapter 8, verse 16. Ang ganda-ganda po nito, the Spirit Himself, the Holy Spirit. Kung babasahin niyo po yung inyong mga aklat, yung inyong mga Bible, yung Spirit po dyan, na unang-una is capital letter S. That speaks about the Holy Spirit.
The Holy Spirit testifies. The Holy Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Hindi sinasabi ng pastor, o mula ngayon, anak ka na ng Diyos. Hindi sinasabi ng nanay mo, o mula ngayon, anak ka na ng Diyos. Ang nagsasabi na ikaw ay anak ng Diyos, yung Holy Spirit na nananahan sa iyo, at ang Espiritu mo, alam na alam mo yon. Amen po ba? Together with our spirit, there's this testimony that we are children of God. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos? Pag hindi anak ng Diyos siya, naku po. Anak yan ng nanay at tatay niya. Sa flesh. That's why, when we talk about the Holy Spirit in us, because He testifies with our spirit, sabi po sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Ang sabi din po sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Alam mo, ang banal na Espiritu sa puso mo, papalag at papalag yan. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nanaan sa yung banal na Espiritu, papalag at papalag yan. Kapag nakikita niya, yung buhay mo ay makamundo na, kapag ang isip mo ay puro pansarili na lang, kapag ikaw ay lumalakad na sa flesh na, hindi papayag ang banal na Espiritu, uusigin ka niyan. The Holy Spirit will convict you. Papalag yan sa kalooban mo. Kaya ito ang tandaan mo, kung walang pumapalag sa kalooban mo, aba, alarming yan. Baka you were just born sa flesh. And there's no Spirit of God at all. Kaya nakakalungkot ko minsan, you are surrounded by sinful people, you are surrounded by sinful deeds, you are doing the same, tapos payapa ka nakakatulog, payapa ka nakakaawit, payapa ka nakakasamba. You are so self-centered. And yet, walang usig sa puso mo. Aba, teka. Kasi ang Holy Spirit, pumapalag po yan sa kalooban. Because He will testify. He will continuously remind you that you are God's child. Magsasalita yan sa'yo. Kaya nga yung mga wayward believers, naniniwala ko, darating yung time, marirealize nila, they have wasted so many years and times. They ignore the Lord, but because the Holy Spirit is so powerful, babalik at babalik sila. Amen po ba? Pero nakakatakot kasi kapag wala ng conviction. Punong-puno ka na ng kasalanan, pero mahimbing pa rin ang tulog mo. Punong-puno ka na ng kasalanan, pero parang wala rin sa'yo. Hindi ganun ang banal na Espiritu. Buhay ang banal na Espiritu. Kumikilos siya sa buhay at buhay mo't buhay ko. Nangungusap siya. Naninindigan siya. Pumapalag siya kapag ka may mali na. Kapag ka may kasinungalingan na. Kapag ka may kasalanan na. Kapag ka nako-compromise na ang pananampalataya natin. Kapag nasa sa alang-alang na ang Panginoon at ang kanyang pangalan, pumapalag ang banal na Espiritu. Amen po ba? So what authenticates our encounter with the Lord Jesus Christ? The Holy Spirit, the Word of God, the faith that is rooted and built up, kanino? Sa Panginoong Jesucristo mismo. Yun yung sinabi sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Nasa ating MTM yan kahapon, tama po ba? So then, ang sabi, you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives, kanino? In Him. Verse 7, rooted,
nag-uugat, and strengthened, dito, built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. What authenticates me and you, our personal encounter with God? The Holy Spirit, the Word of God, and the faith that is rooted, hindi sa ginagawa mo, hindi doon sa nakita mong tradisyon ng simbahan, hindi ka rooted doon sa mga nakasanayan. Rooted ka sa Word of God. Rooted ka doon sa faith na kung saan pinasimulan sa iyo ng Panginoon. Rooted in Him. Alam niyo kung bakit madaming Kristiyano madaling bumitaw, madaling umayaw, maraming mga Kristiyano madaling tumalikod sa Panginoon. Hindi sila rooted sa Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit is our authentication. The Word of God authenticates us also. Kaya dapat may Word of God ka. Pag tinanong ka, bakit ka may buhay na walang hanggan, dapat alam mo ang isasagot mo mula sa salita ng Diyos. Hector, bakit ka ligtas? Sabi kasi nung pastor ko, ligtas ako eh. Salita ng tao yon. Dapat ikaw mismo. Ulitin ko, the Holy Spirit will convict you according to the truthfulness of the Word of God. Kaya nga kapag ikaw ay Kristiyano at tunay na may personal encounter, authentic encounter, nahandong ka, naka-align ka sa katotohanan ng Panginoon. Kaya yung mga gender issues na yan, yung mga false teachings na yan, lahat ng naghihiwalay sa iyo at inilalayo ka sa katotohanan, finifilter yan ng katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Just imagine, unang punto pa lang tong haba ko na dito, di ba? Susundan ko pa ng 2, may conclusion pa. Hayahay ang buhay nyo. Sabihin nyo, bagong to, si Pasto. Nakakauyam. What authenticates our personal encounter with God? Yung pong new direction and desire that comes from the new person in you. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya nga meron kang bagong desire, meron kang bagong pagkauhaw. Tingnan niyo po si Paul. Look at Paul, Acts 20, verse 24. Hindi ko alam kung naisama ko sa slide. Pero tingnan niyo po paano nabago ang pananaw ni Pablo. And we know who Paul was, persecutor ng church, solid na solid sa law, and completely denying the messiahship of Christ. Pero tingnan niyo po ang sinabi ni Pablo, however, ang sabi niya, I consider my life worth nothing to me. Ano yung life na yon? That life that is inclined to flesh, that counts for nothing. Amen? If only I may finish the race and complete the task the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Meron siyang bagong agenda na redirect yung kanyang buhay. Dati lahat ng araw papasok sa Kanya o papunta sa atin. Lagi tayong self-centered. Para tayong mga bata. Gusto natin ng atensyon. We're so protective sa ating mga sarili. Pero sabi ni Paul, wala na sa akin yung mga gusto ko. Ang tangi ko lang layunin, may pahayag si Kristo. Amen. This authenticates you and me.
Alam mo yon, nawawalan ka na ng appetite sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Nawawala na yung panlasa mo sa mga bagay na makakasira sa kapwa, makakasira din sa buhay mo. All artificial and fake conversions will be exposed. Kaya nga may warning si Jesus Christ in Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi ko mo ikaw ay naglo-Lord, Lord. Yes, Lord ka pa. Pag ganyan-ganyan ka pa. Hindi lahat ng naggaganyan. Amen? Sino nagsabi? Si Pastor o si Jesus Christ? Oo, totoo po yan. Hindi yun ang basihan. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Next verse, ang sabi sa 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles. Wow, mas malalim to. May miracles na. Mayroon na siyang ginagawa para sa Lord na sinasabi niya. Pero tingnan mo sabi ni Jesus Christ, verse 23, then I will tell them plainly, simple, ang sabi niya, direkta, rekta, ang sabi niya, I never knew you, away from me. You, evil doers. Evil doings ba yung ginawa nila? Driving out demons, performing miracles. Bakit ang sabi ni Jesus Christ, you evildoers? Because they do that according to their flesh. That's why it counts for nothing. Kaya nga tandaan natin, lahat lang ng ginagawa natin, kasama ang banal na Espiritu, doon lang nagkakaroon niya ng merito sa kaharian ng Diyos. Bigay ka ng bigay ng bigas, bigay ka ng tulong sa kapwa mo. Kung ginagawa mo yan, according to the flesh, it counts for nothing. Look at these people, away from me. Kaya warning to sa atin. May warning din si Paul. Tingnan niyo po, Acts 20:29 to 31. I know that after I leave, ito po yung nagpapaalam po siya sa mga taga-Efeso sa kanyang missionary journey. At ang iniisip niya, hindi na sila magkikitang muli. Ang sabi niya, I know, alam ko, that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Among you. Sabi niya. Ang sabi niya, verse 30, even from your own number, galing mismo sa inyo, men will arise to and distort the truth in order to draw away disciples after them. Kaya nga verse 31, anong sabi niya? So be on your guard. Nakuha ninyo? Kahit si Pablo, he was very and fully aware na among doon sa kanyang pinangungunahan, one of their numbers, lalabas diyan ang mga maling aral. Kaya nga, be on your guard. May warning. Who are these people? Walang espiritu ng buhay. O just imagine. Kunyari, 10 sa amin, o 10 sa atin dito, walang espiritu ng buhay. And the rest ay punong-puno ng buhay. Pag-flow at pag-move ng Holy Spirit, kasama ba kami? Hello? Saan ang agos namin? That's why we need the Holy Spirit.
Sabi ni Paul, mismong sa inyong bilang, may lalabas. Be on your guard. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi lahat ng tumatawag, Lord, Lord. Dito ang sabi ni Paul, meron sa inyong bilang, lalabas. Be on your guard. Ano sabi ni John, di ba? Ni John sa 1 John, chapter 4, verses 1 to 3. Dear friends, ang sabi niya, do not believe every spirit, but test every spirit. Hindi lahat na nababasa sa internet, totoo. Huwag mong yakapin lahat yan. Test every spirit. Ano ang pang-filter natin? The Word of God. Ang daming Bible na naglipa na ngayon na malayo sa original text. Marami ngayon nag-aanyo na banal. Ang taas na standard sa spiritual na pananaw, pero yung kanilang ugat, malayo sa salita ng Diyos. Test every spirit. That's why, mga kapatid, we need to authenticate our conversion. What is our authentication? The Holy Spirit, the Word of God, yung faith that is rooted in Christ, at yung bagong buhay, bagong desires, bagong lakad, bagong pagkauhaw. Amen. Maraming mga lumalabas sa Bible niya pero hindi po canonized. Be on your guard. Dito, test every spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Next verse. Verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Paano daw natin matitiyak, paano daw natin marirecognize ang Espiritu ng Diyos? Every spirit that acknowledges who? Jesus Christ. Yeshua Mashiach. Amen. Jesus Christ. Kristo. Na alin daw? Has come in the flesh. Na siya'y napalito sa laman. Ito yung galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, those who deny the deity of Christ, they will go to hell. Sila nire-reject si Jesus Christ. Yes. Maraming kulto. Gaganda nga ng simbahan nila, tutulis ng dulo. Pero hindi nila tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo. They will go to hell. Verse 3. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Okay? Sila yung dapat nating bantayan. This is the spirit of the Antichrist. So, Antikristo ay hindi yung mga tao na sasabihin niya, "Hoy, ako ay Antikristo." Hindi, it is the Spirit working. It is the Spirit moving. It is the Spirit that deceives you and me. Kung hindi tayo grounded sa Word of God. Hello. That's why we need discipleship. That's why we need to be connected to the Word of God. Saan? Sa mga care groups natin. We need to deepen our understanding sa Word ng Panginoon. May warning na po. Pero alam po ninyo, sa kabilang banda, if you have the Spirit of Christ, if you have the Holy Spirit, we cannot resist Him. Amen po ba? If you have the Holy Spirit, if I have the Holy Spirit, we cannot resist the Holy Spirit in us. Because He's the one authenticating our personal
encounter with Jesus Christ that leads saan? Sa ating salvation and personal relationship with God. Amen. Kailan nagsisimula ang discipleship? Discipleship begins with an authentic, personal encounter with Jesus. Pastor, wala na si Jesus ngayon. Hindi, nandito pa si Jesus. Buksan mo Biblia. Buksan mo yung Ebanghelyo. Ayaw mo mangusap sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dadaling ka niya sa isang dalisay. Totoo. Hindi peke. Legit na karanasan ng pagliligtas ng Panginoon sa iyo. Discipleship begins with an authentic personal encounter with Jesus. And this is my prayer. Alam po ninyo, kapag ang isang mananampalataya, authentic yung kanyang experience ng kanyang encounter sa Panginoon, nagsisimula at handa siya sa discipleship. Ang discipleship hindi po yan pag-enroll sa kurso na may book 1, 2, 3. Sa pag-aaral po namin, discipleship is lifelong. It is a process. Kaya nga, as we go through our life, transformation comes. Amen. Sabi ko sa inyo, mahaba di ba? First point pa lang yan. Tuloy natin. Let's pray. Tayo manalangin. Mga kapatid, seryosong bagay po ito. What authenticates your personal encounter with God? Kasi hanggat hindi mo nasa-settle to sa sarili mo, discipleship will become a very big issue and burden to you. Magiging burden sa iyo ang discipleship. Pero kapag you're sure, legit, authentic, ang born-again experience mo, there's willingness, there's joy, there's excitement, there's passion na nag-uudyok sa'yo, na nagsasabi sa'yo from the Holy Spirit. That your lifelong journey with Jesus Christ will be productive, fruitful. Ayokong bumitaw ka doon sa narinig mong mensahe ngayon. What authenticates your personal experience with God? Kung hindi ka pa nakatitiyak dito, kapatid, magandang simulan mo na ito. Or maybe, you draw out of the presence of God because of sin, because of your job, or because mga personal issues na meron ka na you withdraw from Him. Alam mo kung may banal na espiritu talaga sa puso mo, papalag yan, kapatid. Hindi yan papayag. Hindi nga titigil yan hanggat di ka nakakabalik. Laging may kalungkutan, laging may kakulangan, laging ipapakita sa iyo ng banal na espiritu. Something is missing, a very important thing. There's no peace, there's no joy at all. Kaya,
I encourage everybody, settle natin ito ngayon mga kapatid. Ulitin ko, hindi importante kung lagi kang tumatanggap sa Panginoon. Kesa naman akala mo tumanggap ka sa Panginoon, hindi naman pala talaga totoo. Hindi, no, importante na lagi kang nagbubukas ng puso sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, maghari ka. Be my Lord, be my King. Kesa naman akala mo, nasa trono siya ng puso mo. Pero wala naman pala. I challenge you, brothers and sisters in Christ. Pwede mong buksan ang puso mo ngayon sa Panginoon. Sabi mo, Lord, Lord, gusto ko ng authentication. Gusto ko ng legit na karanasan. Sa mga salita mo na ibinahagi ngayon, Lord, gusto kitang maranasan. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon, kapatid. Kesa naman, sasabihin sa iyo ng Panginoon sa huling panahon, hindi kita kilala. Follow this prayer, brothers and sisters. Yes, kahit nakaupo ka, sabi mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, hari, nagmamay-ari ng aking buhay. Tinatanggap ko din ang banal na Espiritu na siyang maging gabay ko, na siyang maging liwanag sa aking puso at isipan. Manahan kayo, banal na Espiritu, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay. Sa mga panahon na ako'y nagkakasala, ako'y lumalayo, usigin mo ako ng iyong salita. Sa mga panahon na ako'y nabubulag ng mga kasinungalingan ng mundo, ang katotohanan mo ang maghari sa akin. Sa mga panahon na ako'y nagkukulang, sa mga panahon na ako'y nahihirapan, sa mga panahon na ako ay sinusubok ng mga problema, tulungan mo ako. Sa mga panahon na naguguluhan ako, ikaw ang kapayapaan. Manahan ka sa buhay ko. Mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat po sa mensahe na iyong ibinigay sa amin. Thank you, O Lord, for confronting us, O Lord, with the truth of your word, Panginoon. The beginning of this year, Panginoon. So important, Lord. To know where we are standing, Lord. Ama, Panginoon, kailangan ka namin. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Samahan sa bawat akbang. Panginoon, salamat po sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.